dahil pinahintulutan niya tayo na muli na magpuri, magsamba at dakilayan ang kanyang pangalan. Amen po ba? Amen. Now, let us all stand. Ihanda po natin ang ating isip at puso sa pagpupuri sa Panginoon as we sing our prelude. This is Holy Ground. Holy ground, we're standing on holy ground. For the Lord is near, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground, and we know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. In Psalm 95 verses 1 to 3 it says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods." Let us sing our opening hymn, number 66, "To God be the glory." God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the way that only God
Heavenly Father, our great King and our all-powerful God. Lord, you're the King of Kings and the Lord of Lords, Panginoon. And we thank you sa araw na ito na kami ay inyong dinala at dinako mo sa inyong bahay panambahan, Panginoon, upang magpuri, magsamba at magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat sa inyong provision for making us healthy, keeping us safe every day, Panginoon. We thank you, Lord, for this wonderful experience, Lord, that we can worship you in spirit and in truth. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon, sa isip, salita, at sa gawa, Panginoon. Lord, cleanse our hearts, our minds, as we worship you today. And give us, Lord, a humble heart of receiving your word na ibabahagi po sa amin, Panginoon, ng inyong lingkod sa umagang ito. Lord, anoint him, bless him, Panginoon, as he deliver your word and be the center of our worship today. We love you, Lord, as we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. And now, for our praise and worship, may we call on our praise and worship team. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Yan. God is good? Siyempre. All the time. Grabe. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Batiin po natin ang bawat isa. Tayo pa ay magkamayan, magngitian habang inawit ang napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag naka-Jesus, lagi may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kahit sarap magpuri, kahit sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka-Jesus, laging may galak sa tuwina. Amen. Tunay nga na napakaligaya sa ating mga puso na tayo sama-sama magpuri sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Sa ating pagpuri sa Kanya, let us declare this, sa tunay nga tayo malaya na. Malaya tayo sa anumang tangka ng kaaway. In Jesus' name, amen, amen. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah! Buong puso, walang alinlangan, ay inalay niya, siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo, ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya, Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas
lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ng buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan, kasalanan ko. Binawi ang lahat ng liwanag mo. Mapagkailanman ang puso't patingin itutuon sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ng buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey. Oh 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 oh, ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh 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 oh, Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh 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 oh, ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh 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 oh, Jesus, buhay ka sa'kin. Oh 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 oh, ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh 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 oh, Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh 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 oh, ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh 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 oh, Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ng buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ng buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey. Oh, oh, ako'y malaya. Sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Walang hanggang papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang.
kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Amen. Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. At bawat araw may reason tayo para magpuri, magpasalamat sa Kanya. Ngayon, patuloy nating ihanda at ating mga puso. Buksan ang ating mga isipan. Sa magitan ng awiting ito, waring kinakausap natin ang ating Panginoon. Na tayo katagpuin niya. Na tunay nga na tayo nandito, lubos, na sumasamba, nagpupuri sa ating Panginoon. Nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Come on, church, let's worship our Lord. Sa magitan ng awiting ito, makausap natin siya. Na tunay nga na yung pagpunta natin dito ay para katagpuin natin ang ating Panginoon. Na kahit na ano man yung mga pinagdadaanan natin, alam ng Panginoon ang laman ng puso natin. At ibigay lamang natin ito sa Kanya. That we will surrender it to Him. Dahil alam natin ang ating Panginoon ang siyang may kasagutan. Ang siyang tanging nakakaalam kung ano makakabuti sa ating lahat. Mga kapatid, sa HCC family, kausapin natin sa pamamagitan ng awiting ito. It's between you and our God. Kilala niya tayo. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Kausapin natin siya. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubos.
mga anak mo dumudulog sa iyo sa umagang ito. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Yes, Lord. Iparanas mo sa iyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian, O God. Lord, alam mo po ang laman ng puso ng bawat isa. Lord, kilala mo po kami. Alam mo yung mga kahinaan namin, yung mga burdens namin, Panginoon, yung mga challenges sa pinagdadaanan namin. Higit sa lahat, Lord, alam mo yung mga victories namin, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa mga oras na to. Patuloy, Lord, iparanas mo sa amin yung kapangyarihan. Patuloy, Lord, na ikaw ang bukas ng aming mga puso. Lord, hayaan mo na matanggap namin ang lahat ng nais mo ibigay sa amin sa umagang ito. Free our hearts from hatred. Alisin mo, Panginoon, yung mga pag-aalinlangan. Alisin mo, Panginoon, yung kalungkutan, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, yung anumang mga bagay na pilit, na dinidiktik ng kaaway sa aming Panginoon. Lord, nandito kami para magpuri, magpasalamat sa iyo. Higit sa lahat, tanggapin ang mga nais mo iparating sa amin sa umagang ito. Patuloy, Lord, iparanas mo sa amin ang iyong dakilang katapatan sa amin, Panginoon. Dakilang pagmamahal, ang iyong kalwalhatian, O God. Lord, patuloy kaming dumudulog sa iyo. Umaawit sa iyo, Panginoon. Dinggin mo ang mga anak mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, marami po kaming unspoken prayer requests. Ikaw lang, Panginoon, ang nakakaalam nito, nakakilala sa amin. Lord, kalakip ng awiting ito. Digin mo ang mga anak ko, Panginoon. Lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Surrendering everything, Panginoon. Let your will be done in our lives. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Come on, church. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian,
Amen. Tunay nga na dakilang pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin. Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ngayon naman po, para sa ating sagutang pagbasa, for our responsive reading, let us read responsive 671, Christ's temptation. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Response? The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. For it is written, "He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, 'Worship the Lord your God and serve him only.'" Altogether, then the devil left him, and angels came and attended him. Blessed be the reading of God's word. Let us now prepare our hearts as we have our individual prayer of repentance to be followed by declaration of pardon and pastoral prayer. Let's sing, "I cast all my cares." Mataas na papuri at walang hanggang pasasalamat ang alay namin sa iyo, O Diyos, ngayong umaga. Tunay nga na ang lahat na mayroon sa amin ay dahil sa iyong katapatan. Ang aming paghinga sa kasalukuyan ay patunay, ikaw ang Diyos patuloy na nagbibigay sa amin ng bagong lakas, bagong pagkakataon para maipagpatuloy ang mga nasimulan ng kahapon. At sa mga sandaling ito, muli ay lumalapit kami sa trono ng iyong kadakilaan. Hinihiling ang iyong awa, hinihiling ang iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Na ang aming paglapit sa panalangin ay hindi magiging makabuluhan kapag kami ay mayroong mga nakakubling kasalanan na hindi pa hinihingi ng tawad. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, siyasatin niyo po ang aming puso't isipan na maging karapat-dapat kami na tanggapin ang iyong mga pagpapala.
na walang maging dahilan para ang kaaway ay sumbatan kami at agawin ang mga biyayang nakaabang. Right now, Lord, you can see our burdens, our sufferings. We are bombarded by so many issues, so many circumstances, Lord, that sometimes we tend to forget who we are and that we are shaken. But nevertheless, allow us, O God, to look up right now to see that as far as the heavens and as wide as the heavens, there, the God who created them all is the God that we're serving today. This only shows us that we have so many opportunities, Lord, not limited by our circumstances. So right now, it is our prayer that you are going to open our eyes, that even in times of inflictions and diseases, we have a God who heals. You have 100 and more ways to heal us, to show your miracle. If it is your will, O God, no one and nothing can hinder you. So in the name of Jesus, your Son, whom you have given authority under heaven and for the entire creation, we declare His name to be our healing. We declare His name to be our victory and freedom, not only from the physical diseases, but from the spiritual inflictions of the enemy, telling lies, causing us to be deceived. Remind us, O God, that this life is just a borrowed one. We don't own anything because everything came from you. And so, for us not to worry about this life is to fully entrust this very life to the real owner, because we know that as our Creator, you know what is best for us. Kaya Panginoon, nawa ang katotohanan ito ay siyang manatili sa aming isipan. Mawawala ang aming mga alalahanin at takot kapag naintindihan namin na wala naman talaga kaming hawak sa buhay na ito. But we are blessed to know that you, our God, you hold everything in the palm of your hand. So Lord, maging ang mga problema namin sa financial, maaring nagbabago-bago ang aming ekonomiya, bumabagsak, umaangat, nagpapakita lamang ito na hindi consistent, hindi stable, Panginoon. Kaya hindi namin dapat na ilagak ang aming buong tiwala sa aming kakayanan o sa ekonomiya ng bansa o maging sa mga pinuno dahil sila man din ay may mga kahinaan. But it is for us to fully entrust everything to you. Dahil kapag ikaw ang aming Diyos na kasama at kakampi sa lahat ng lakbayin, may mga pagbabago man sa aming paligid, hindi kami matitinag dahil ang aming Diyos ay Diyos ng pagpapala, Diyos ng katatagan, at hindi nagbabago kailanman. Kaya Panginoon, patuloy kaming magtiwala nawa sa iyo na ikaw ang aming uunahin higit pa sa aming mga kabalahan sa buhay. Ikaw ang aming sasambahin higit pa sa aming mga takot at pangamba. Dahil kapag ikaw ang aming inuna, Panginoon, mapapanatag ang aming kalooban. Magkakaroon kami ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Maging sa patuloy na sigalot na nangyayari sa aming paligid, dito man sa bansa o sa ibang dako ng mundo, ang lahat ng ito ay magaganap. Hindi ito dapat na kinakatakutan namin. Bagkus, kung aming titingnan ayon sa naitakda sa Biblia, dapat kaming magalak dahil ang iyong mga salita ay nagpapatunay na ito'y totoo. Ito ay hindi nagsisinungaling at maaasahan magpakailanman. Kaya Panginoon, walang dahilan para kami ay magduda. Walang dahilan para kami ay manghina. Walang dahilan para kami ay sumuko sa aming pananampalataya. Dahil batid namin, Panginoon, base sa mga nagaganap sa kasalukuyan, ito ay matagal nang naitala sa iyong banal na kasulatan. Kaya naman, salamat dahil mayroon kaming pangahawakan.
ang mga pangako mula sa tao at mga pangako mula sa aming paligid, madalas ito ay nabibigo. Pero kapag ikaw ang Diyos na nangako, kailanman hindi mapapako. Kaya salamat dahil nandito kami ngayong umaga upang muli ay mapalakas ang aming kaluluwa, ang aming pananampalataya mula sa maraming mga kagulumihanan sa aming paligid. Nawa, Panginoon, ang panahon na ito ay magamit namin upang makipagniig sa iyo, mapagbulay-bulayan ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Gamitin niyo po ang iyong lingkod na may pahayag ng mabuti, ng mas malinaw ang iyong kalooban, upang ang iyong mga anak ay maging handa at patuloy na mamuhay, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa iyong katawagan para sa amin. Patuloy ang aking pananalangin sa bawat pamilya, sa mga mag-asawa, sa mga anak, mga magulang, mga magkakapatid, na ang pag-ibig mo ang siyang maging sentro ng lahat. Madalas kami ay may mga hindi pagkakasundo, may mga tampuhan, may mga awayan. Ngunit ang pag-ibig mo, kapag ito ang naging siyang pundasyon ng aming pamilya, hindi kami mawawasak. Kaya sa pag-ibig ni Kristo, nawa ay dumaloy ang pagpapatawad. Sa pag-ibig ni Kristo, nawa ay dumaloy ang pag-uunawa, ang pagbibigayan. Sa pag-ibig ni Kristo, dumaloy ang wagas na pagmamahal na hindi sumusuko. Salamat dahil muli ay nandito ang bawat isa at wala kami sa iba't ibang lugar kung saan nandoon ang maaring kahirapan, ang kagipitan, ngunit mayroon kaming panahon ngayon upang muli ay makilala ka ng lubusan. Kaya nawa ay masulit ng bawat isa ang pagkakataon na ito. Huwag niyo pong hayaan na manakaw ng kaaway ang mga mensaheng aming mapapakinggan. Pagpalain niyo po ito sa aming puso't isipan. Patuloy kong pinapanalangin ang mga ministeryo ng Iglesia sa iba't ibang auxiliary departments, Panginoon, na gamitin niyo po upang humayo at ipagsabi ang mabuting balita. Salamat din sa buhay ng eskwelahan, Capitol Hill Christian School, na patuloy niyong ginagamit upang may bahagi ang mga kaalaman, lalo na ang kaalaman mula sa iyong mga prinsipyo. And we just pray, Lord, for the preparation for the next school year, that you're going to send more enrollees so that we can inculcate, we can share the Word of God through the knowledge of this world, being overwhelmed, being saturated by the gospel, the good news, shaping the lives of our future leaders, Lord, that in time, they are not only equipped by the knowledge of this world, but most importantly, they have you at the center of their lives. So, Father God, we pray that all of these things will be materialized as you also bless the ministry in Montalban with Pastor Bert and his family. Continue to uphold them, strengthen them, for them to grow deeper in love and in faith. And so, for all of us, this is our prayer, that as we wait for the second coming of your Son, we will be found faithful until the end. So, Lord, right now, whatever it is that we're going through, kung hindi man ito matanggal ang mga problemang ito, samahan niyo po kami. Because when we are with you, nothing is impossible. Thank you for the life of Ma'am Kat, leading the worship. Continue to bless her, her family, her job, Lord, her calling profession as also a teacher of our school. And for whatever desires she may have according to their plans, I pray for your anointing. I pray for your abiding presence and for your guiding presence. And this is the prayer that I offer to all of us right now, Lord. Be our guide, be our strength, be our protector, be our enlightenment as we walk according to your love, reflecting the image of Christ in us. We give back all the praises, glory, and honor and thanksgiving. In the name of Jesus we pray. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in
wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Atin naman pong pakinggan ang mensahe sa pamamagitan ng awit na ihahandog sa atin ng ating CHCC Choir. Thank you, CHCC Choir. And now let us ready our hearts and minds as we hear the message through the servant. Now the part 2 of the message last Sunday by our senior pastor, Reverend John M. Almario. Good morning and praise the Lord for this time that we are together again. Praise the Lord sa natapos pong gawain kahapon mula Friday until yesterday ay dito po ginanap sa atin ang Luzon Convention Baptist Fellowship, ang ating LCBF. Tayo po yung host for this year. At ito po ay dinaluhan ng mga kapatiran mula sa iba't ibang simbahan all over Luzon. Konti lang naman po tayo dito. No? But we thank God dahil naging matagumpay at syempre maraming mga experiences as we have met other church members from the different parts of Luzon. So, hoping and praying na lalong lumago, no? Kasi dito sa atin sa Luzon, medyo hindi pa ganun ka solid talaga as
I would somehow compare it sa Romblon, Kasapulanan, no? At sa Mindoro kung saan ako nanggaling nung mga nakaraan lang. Ang mga attendance ay pumapalo ng 300, 400 plus, no? Dahil mas maraming simbahan sila at talagang siyempre pag sa mga probinsya walang ganong distraction. Dito maraming distraction, no? Diyan yung mall, iba-ibang mga pupuntahan. At I hope and I pray na ito ay maging priority sa atin bilang mga mananampalataya as we are living in these perilous times. So muli ay good morning at batiin niyo inyong katabi. No? I'm so happy to see you, to be here beside me. And di ba, syempre, wala tayo sa ospital o sa amang lugar na hindi ka nais-nais. At bago ko makalimutan, today will be the day na ihatid sa huling hantungan ang remains ni Sister Elsie. And in the afternoon at 2 p.m. ay aalis dito yung mga sasama para po makilibing sa Forest Lawn sa Montalban. So, ayun po ang latest na update. At magkakaroon tayo ng committal service po doon bago siya tuluyang ilagak sa kanyang himlayan. And so, as mentioned by our liturgist, Ma'am Kath, ito ay part 2 na po ng ating message na may pamagat, Faithful Witnesses of Christ. Napakahalaga na tayo ay tapat bilang mga saksi ni Kristo. At paano natin yan maisasagawa? So kung ma-review lang natin yung pagiging tapat, mula doon sa nauna mga letra sa word na faithful, una-una dapat we must follow Paul's example or someone that we look up to in the faith. Of course, hindi naman sa tao tayo tumitingin, pero yung mga tao na syempre di ba proven na ang buhay na naging maayos at huwaran, ay karapat-dapat na sila yung maging mentor natin o doon tayo makikinig sa kanilang mga pinapangaral patungkol kay Jesus Christ, just like how Paul mentored the young Pastor Timothy. Secondly, dapat na hangarin natin, we must aspire to live in godliness. Mamuhay tayo ng may kabanalan o pagiging makadiyos sa kabila ng lahat ng mga masasamang impluwensya na nakapaligid sa atin. At ito ay sinundan ng isa pang katotohanan, letter I, we must isolate ourselves from wicked people or from wickedness. Dapat makita natin kung paano natin ihiwalay ang ating sarili sa mga gawain na nagdadala ng kasamaan o nagdadala ng kapahamakan sa ating buhay. And fourthly, dapat na hindi natin kino-compromise ang ating pananampalataya, but we have to tread continually. Tayo patuloy na lumakad sa ating nasimulang pananampalataya. And now for the part 2, napag-aralan natin ang huling bahagi nito na si Jesus Christ nga, paano niya pagtagumpayan ang tukso. Kasi alam natin ang pattern ni Satanas sa tukso ay yung tatlong lust of the flesh, lust of the eyes, and the lust of the heart, or sa ibang katawagan, pinaka-common, the pride of life. Kasi yung puso, yung kanyang pita niya, gusto magmayabang lagi. Gusto lagi yung siya ang binubusog. So ito yung tatlong bagay na umatake sa ating pagkatao. So paano yan napagtagumpayan ni Jesus Christ? Yes, kung mababasa natin ang Matthew chapter 4 verses 1 to 11, every time na tinutukso ni Satanas si Jesus Christ, gaya ng ating binasa kanina doon sa responsive reading, binabanatan niya, sinasagot niya ng Word of God. The Word of God is our weapon against the enemy. Kaya, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi mo ito sinasa puso, madalas ka mahuhulog sa tukso. At pag nahulog ka sa tukso, dito na papasok ang kasalanan. At ang kasalanan, may bunga yan. Siyempre, hindi magagandang bagay. Pag mali, siyempre, mayroong mga masasamang bagay na mangyayari sa'yo. At eventually, ang dulo ng kasalanan, siyempre sabi ng Bible, kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya para maiwas tayo doon, dapat alam natin na labanan ang tukso. Mind you, and let me remind you, siyempre, yung tukso ay hindi pa yan kasalanan. Diba? Ang pagpatol sa tukso, yun yung kasalanan. Diba? Inalok ka ng alam mong bawal, pero masarap. Inalok ka.
yung pag-aalok sa'yo, ay hindi pa yung kasalanan, pero pag tinanggap mo at sinunggaban mo, yun yung kasalanan. Yan. So, may iwasan natin yon. Letter H, if we hold on to the Word. Basahin natin dyan sa bahagi ng ating text in 2 Timothy chapter 3, verse 15. And how from infancy you have known the Holy Scriptures. So, nire-remind ni Pablo, itong si Timoteo, maaaring siya talaga lumaki siya kay Pablo, no? Inalagaan ni Pablo ito, si Timoteo, hanggang sa naging mama na at naging pastor. Sabi niya, alalahanin mo nung bata ka pa, mula nung bata ka, tinuruan na kita ng Word of God. Yung scriptures na tinuturo nito nung unang panahon ay yung Old Testament. Kasi wala pang New Testament during that time kasi ginagawa pa lang. So, sabi ni Pablo, alalahanin mo nung bata ka pa, simula nung bata ka, tinuruan na kita ng Word of God na dapat mong malaman. Yung mga batas na binigay ng Diyos kay Moses, yun yung mga dapat mong aralin at wag mong bibitiwan. So, for us to be faithful in the midst of the different and difficult circumstances of this life, we have to hold on to the Word of God. Gaano ka kadalas magbasa ng Word of God? Meron ka bang talagang schedule na magbasa ng Word of God o tuwing linggo mo lang ito na rinig o nababasa ang iyong Bible? No, meron ngang joke niyan, na may pastor na dalaw sa bahay ng members niya. Inibitahan siya sa pagkain. Mayayaman no? Yung kubyertos ay parang halos gawa sa ginto. So, matapos na kumain si pastor, nagpaalam na. Pag-alis ni pastor, napansin nila, nawala yung kutsara. Nawala yung kutsara. Sabi, pinuslit ni pastor yung kutsara. Mahal yung kutsara na yun Antigo yun. At may halata yun. Kaya hindi na sila nagsimba. Nagtampo kay pastor kasi sabi nila si pastor magnanakaw ng kutsara. Minsan, nagtagpo sila sa mall. Sabi ni pastor, sister, brother, bakit hindi na kayo nagsisimba? Binisita ko pa naman din kayo, tapos afternoon, hindi na kayo nagsimba. Pastor, nagtampo kami sa'yo. Kasi ninakaw mo kutsara namin. Sabi ko, hindi ko ninakaw yun. Kailan kayo huling nagbasa ng Biblia? Ay, nung mga nakaraan. Sure kayo? Kasi nilagay ko sa Biblia ang kutsara para malaman ko kung magbabasa kayo ng iyong Biblia. Ibig sabihin, hindi nagbabasa ng Biblia. Sinadyang inipit ni pastor doon para malaman niya kung gaano sila ka-faithful magbasa. So, hindi talaga nagbabasa. Kaya hindi lang nakita yung kutsara na nakaipit doon sa Biblia. Joke-joke lang po yan. But you see, gaano ka kadalas magbasa ng Biblia? Kasi kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, based on the conversation of Jesus Christ and Satan, matalino si Satanas. Alam niya ang Biblia, nagko-quote ng Bible verses. And no wonder, there are so many churchgoers, o maaaring matagal ng mga nagsisimba, na natatangay pa ng maling doktrina. Kasi kapag nakapanood sila sa Facebook man o sa anumang internet platform niyan, pag nakapanood sila, natatangay kapag nakarinig na mga magagandang mensahe pero hindi naman pala talaga biblically based. Ito yung danger kasi. Kapag ang mismong Word of God ay ginamit sa maling konteksto, yun ang delikado. At nangyayari yon kapag hindi ka mismo nagbabasa ng Word of God. Hindi ka babasa sa salita ng Panginoon. So that's why we must hold on to the Word of God. Dahil ito yung magiging daan upang maliwanagan tayo at makaiwas tayo sa mga kasinungalingan mula sa mga taong gumagamit din ng Word of God. So, nandiyon yung social media, maraming mga influencers, nagpapakilala, nagbibigay ng payo, aral, pero yung mga payo ay hindi biblically based, hindi nakabase sa Biblia, base lang sa human knowledge na later on naman ay mabibigo lang din. Maraming mga matatalinong personalities, mga politiko, minsan pinag-aawayan pa. Nag-aaway-away pa, pero at the end of the day, nakita naman natin yung mga dating, siguro mga dating politiko na sinuportahan natin, galit na tayo ngayon kasi nalaman natin sangkot sa flood control anomalies. So patunay lang ito na kapag hindi ang Word of God ang pinakabasihan natin sa mga prinsipyo sa buhay,
ay madalas matatangay talaga tayo at magkakamali. So let us beware of the words and the voices that we listen to. Di ba? So sa produkto lang ng pagpapaganda at pagpapaputi, ang dami nagsasuggest dyan. Sabi ni Olay, ito daw magpapaputi sa'yo. Sabi ni Pans, ito naman magpapaputi. Pinagsama ko lahat na yun, mukha akong multo. Puti na mukha ko. Hindi naman pumuti talaga. Sabi ni Olay, magpapaganda daw. Sabi ni Pans, magpapapogi daw. Sinamahan ko pa ng master. Sinamahan ko ng master Eskinol. Lahat na. Ay, lalong nabutas-butas yung mukha ko. Mga voices kasi ito yung dapat mong gawin. No? Sa mga produktong inaalok sa atin, kailangan mo magkaroon ng ganito para maging masaya ka. Kailangan mo magkaroon ng ganito para fulfilled ka. Nung matanggap mo yon, parang wala pa din namang pagbabago. Nalungkot ka pa rin naman later on. So, we have to be careful with the false promises that we are listening to. Kung hindi yan base sa Word of God, hindi yan magtatagal ang alok na benefits o kaligayahan. So, let us beware of the words, no? Sabi diyan, that and voices that you listen to, build a strong foundation by holding on to God's Word. Dapat mayroon kang matatag na paninindigan. At ang paninindigan na ito, siyempre magmumula sa matatag na sandalan. Walang iba kundi ang Word of God. Kasi yung Word of God ay precise pagdating sa yes or no. Yes and no. Malinaw ang Biblia diyan. Pagdating sa morality, no, pagdating sa religious practices or sa religious rites, may mga pamantayan ng Biblia diyan. At kapag hindi natin inalam yon, talagang matatangay tayo sa maraming naglipa ng iba't ibang mga sabi-sabi na ito daw ay totoo, ito yung tama. So, ito yung mga familiar voices na madalas nating naririnig. Minsan dinadaan sa musika, minsan sa pelikula. Ito po yun, some of the familiar words or voices that we hear today. Listen to your heart. Diba? May kanta, listen to your heart. Hindi ko memorize yan. Pero may mga ganong linyahan. Makinig ka sa puso mo. Sabi pa, follow your heart. Kung ano yung pintig ng puso mo, sundin mo. Kung ano yung nararamdaman mo, sundin mo. Do what makes you happy as long as you don't hurt anybody. Gawin mo kung anong gusto mo basta wala kang inapakang tao. Aba, maganda pakinggan. Ano pa? Just go with the flow. Sumubay ka lang sa agos. Sumubay ka sa uso. Siyempre, mapag-iwanan ka ng panahon pag hindi ka sumubay sa uso. Ang sabi pa dyan, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Kung ano sa tingin mong tama, kung ano sa tingin mo tama, gawin mo. Sundin mo. Sounds right. Sounds good. Sounds convenient. Pero ito nga ba talagang dapat gawin? Ito yung mga bagay, mga salita ang ini-inject ng mundo sa atin araw-araw. Na sabi ko nga, dinadaan sa musika, sa mga pelikula, at sa social media, sa lahat. Mula sa mga taong sikat na ating maaring hinahangaan. Ito yung mga linyahang naririnig natin madalas. Pero ito nga ba talaga ay tugma sa Biblia? Let us check. Yung do what thou will, as we start, yan po yung pinaka-motto ng Church of Satan. Nakatatak po yan sa Satanic Bible sa loob. Ito yung pinaka-prinsipyo nila. Lahat ng mga tinuturo patungkol kay Satanas sa buhay ng tao, ito yung summary. Gawin mo kung anong gusto mo. Kaya maraming sumasali sa Church of Satan . Kasi actually, yung Church of Satan, hindi siya masama. Wala yung mga sungay-sungay na parang mukhang di mo. Hindi yun. Maliwalas. Maganda. Mas maganda pa nga sa simbahan natin yung temple nila . Well-funded. At kung anong gusto mo, susuportahan ka nila. Gawin mo kung gusto mong feeling mo, hayop ka. Sige, magdamit ka parang hayop, parang aso. Beyond your sexuality, kung nagsawa ka na sa, kunya, lalaki ako, magpapababae ako, nagsawa na ako sa pagkakababae, maging alien naman ako. Hindi, magparito kayo mo kang alien. Do what you want. Walang pipigil sa'yo. Kung saan ka masaya, gawin mo. Kung gusto mong sasakyan, maging transformer ka, magpalagay ka ng gulong dito sa tenga. Gawin mo. Do what you want. Do what makes you happy. Sino ba na bang ayaw nun? Susuportahan ka pa nila. Fa-fundingan ka pa nila. But that is the very principle of Satan. Gawin mo kung anong gusto mo.
Kumbaga, ikaw ang Diyos ng buhay mo. Wala kang kikilalaning Diyos, ikaw lang. And that would be the principle of Satan. Tingnan pa natin yung iba. Ano bang sabi ng Biblia? Patungkol sa puso. Listen to your heart ba? Follow your heart ba? Anong sabi ng Biblia? May babala ang Biblia patungkol sa puso. Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Nakita nyo? Pag in-expose ng Word of God, makikita natin maling-mali yung prinsipyo ng mundo. Ang sarap pakinggan, listen to your heart, follow your heart. Pero sabi ng Biblia, mag-ingat ka sa puso mo kasi mapanlin lang yan. At talagang likas na masama, desperado, wala ka na magagawa, likas na masama ang puso ng tao. Kaya pansin yung bata, maliit-liit pa lang, hindi mo naman tinuruan magsinungaling pero marunong magsinungaling. Yung pag-iyak niya, na kahit wala namang nangyayari sa kanya, pero iiyak siya para makalapit ka lang bilang nanay. Yun yung manifestation na naturally may kasamaan ng puso ng tao. At maliwanag. Kaya ang sino man na gumagawa ng desisyon base sa kanyang nararamdaman, prone sa pagkakamali, nalinlang, at malilinlang ng kaaway. Malinaw. Mag-ingat sa nararamdaman. Kasi hindi lahat ng nararamdaman ay tama. Dapat nakabase sa Word of God. Ano pang sabi ng Biblia? Pagdating sa sinasabi doon, do what makes you happy as long as you don't hurt anybody and just go with the flow. Ang sabi ng Romans 12:1-2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So who is it that we please? Not ourselves, not for us to be happy, not to make ourselves happy, but to please God. Ito yung dapat na maging prinsipyo ng ating buhay, ang mapasaya ang Diyos sa atin bilang Kanyang mga nilikha. Hindi yung mapasaya mo yung sarili mo kahit na hindi kalooban ng Diyos ang pinaggagawa mo. We are created to please God, not to please ourselves. Di ba nakita niyong kaibahan talaga ng Word of God pagdating sa prinsipyo ng mundo? Pero maraming nalilinlang dito. Ano pa sabi? Go with the flow? Sabi ng verse 2, do not conform to the pattern of this world. Salungatin mo ang pattern, ang flow ng mundo na ito. And be transformed by the renewing of your mind. Dapat yung isip mo ay hindi tumutugma sa isip ng mga taong makamundo na puro na lang pagpapakasasa, puro na lang pagiging gahaman, puro ako, akin yan, gusto ko yan, gusto ko nito. Ganyan yung tao. Basin nyo, kung hayaan mo lang sarili mo, may bagong model ng cellphone, magsasawa ka pag nakuha mo, mayroon na naman bago, gusto mo na naman. Because this is how the world works. At talagang makikita natin kung base sa lente ng Word of God, maling-mali ang prinsipyo ng mundo na marami ang sumusunod dito. So what else? Ano pang sabi doon? Itong do what you want. Anong sabi ni Jesus Christ? Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, iba yung prinsipyo ni Lord. Hindi yung kung ano yung gusto natin gawin natin, gagawin natin, kundi i-deny ang ating sarili. Ibaliwala ang tawag ng laman. Kung gusto natin maging tagasunod ni Kristo, ibaliwala ang tawag ng laman at ang iba pang tawag ng kamunduhan. It is not to do what we want, but to follow the Lord. In fact, to take up our cross and follow Him. So, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano pala, mayroong krus, may kabigatan. Pero yan ang kinakailangan upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Hindi tayo tinawag para maging convenient, but to carry our cross and follow the Lord.
Kasi sa ano pa ba naman na ilang taon na bang buhay sa mundo na sabi ko to kagabi no, sa wake ni Sister Elsie? 70 years? 70 years pagpapalit mo sa eternity? O maaaring dito sa mundo, kinalimutan mo ang Diyos kasi pinurso mo yung sarili mong kagustuhan. Lahat ng layaw ay nakuha mo. Pero hanggang saan lang yan? 70 years? 80 years? O kahit sa 100 years? Kumpara naman sa walang hanggan. Walang hanggang ka magdurusa dahil hindi mo kinilala ang Diyos sa lifetime na to. Naging comfortable ka sa loob lang ng 100 taon, tapos na. So let us think responsibly and reasonably. Huwag natin ipagpalit ang eternity sa panandaliang mga taon ng buhay na to. Let us hold on to the Word, not to the voices of the world. Next, it's about the Word of God, no? To remain faithful, we must feed our mind with the Word. So, hindi lamang na pinangahawakan natin ang Word of God, kundi pinapakain din natin ang ating isipan ng salita ng Diyos. Sabi diyan, and know how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So yung word na wise pertaining to having the right mindset, to a well-fed mindset. At mangyayari lamang yon kapag inuuna natin ang Word of God na siyang pagkain ng ating isipan. Kasi isa sa mga bagay na inaatake niya Satanas sa atin ay yung ating mindset. Pag nagbago kasi yung mindset mo, iba yung mindset mo kaysa sa gusto ng Diyos, doon ka na pupunta. Kasi kung anong tinatakbo ng isip mo, yun yung susundan mo eh. Kaya dapat ingatan natin ang ating isipan. At isa sa mga ginagawa ni Satanas, mag-create siya ng pagdududa patungkol sa Diyos. Sa kung gaano ang Diyos mabuti at tapat. Kunyari, nanalangin ka kay Lord. Sa halip na matanggap mo yung mga pinapanalangin mo, iba yung natanggap mo, problema. Papasukan ka ngayon ng kasinungalingan ni Satanas. Walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Hindi mabuti ang Diyos. Kasi kung mabuti ang Diyos, bakit niya hindi binigay yung gusto mo at ang natanggap mo ay kasamaan pa? Diba? O halimbawa, nanalangin tayo sa may sakit nating kapatid. Sa halip na gumaling, namatay. How do you take that? Ang Diyos ay hindi nakikinig. Ang Diyos ay walang pakialam. Ang Diyos ay masama. Kasi kung kailan ka nanalangin, doon siya namatay. And this is where the enemy attacks our mind. Pero kung ikaw ay tad ng salita ng Panginoon, sa kanya mga pangako, kahit may mga ganitong pangyayari, hindi mo pagdududahan ng Diyos. Kasi ang katapatan ng Diyos ay hindi lamang nalilimitahan o hindi lamang sinasaklawan ang buhay na ito. Maging matapos ang kamatayan, magpapatuloy ang kapangyarihan ng Diyos na kayang buhayin ang sinumang namatay sa pananampalataya. Sa pagtitiwala, kaya niyang ibigay muli ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kung ang iyong paniniwala sa Diyos ay puro lang dito sa mundo, kabutihan ng bagay sa mundo, prone ka sa kasinungalingan ni Satanas na kapag may nangyaring masama sa iyo, sisisihin mo ang Diyos. Pero pag naintindihan mo na ang Diyos ay higit pa sa buhay dito sa mundo, hindi ka matatakot sa kamatayan. In fact, ang kamatayan ay kasasabikan mo. Kasi given naman na talaga, lahat ng tao dito mamamatay sa mundo eh. Walang takas yan. Lahat tayo dito mamamatay, bata, matanda, panapanahon lang. Pero ito yung good news. Ang sino mang namatay o mamamatay kay Kristo, mabubuhay muli sa kanyang kaharian. Ito yung uri ng offer na hindi kayang ibigay ng sino mang religious leader. Si Kristo lang. Kasi nga, pinatunayan niya na siya'y namatay, nabuhay din muli. Kaya ang sino mang sumusunod sa kanya ay maaring mamatay man, pero mabubuhay din muli. So, let us hold on and feed our mind with this truth. Kaya sabi dito, no, be careful with what you feed your mind that could affect your relationship with God.
Pangalawa, be certain to feed your mind with God's promises every day. Nagamit ko itong illustration, pero gusto kong uling ipakita. Kung paano ba nag-work ang mga bad news at good news sa atin. May tinatawag kasi tayong spiritual tank. At kada araw, dapat mapuno ito. At ang ginagawa natin, unang beses, anumang bagay na ginagawa natin, higit sa lahat, sa umaga, pag tayo nagising, ay may kinalaman sa magiging takbo ng ating buhay unang araw. So ito, empty, no? Kunyari, ito yung ating spiritual tank. Empty siya in the morning. Kailangan siyang mapunan para ito yung magiging basihan ng iyong mga desisyon, ng iyong mga disposisyon sa buhay. So ngayon, ang tanong, anong una mong ginagawa pag ikaw ay gumising sa umaga? Maaari, unang ginagawa mo, dadampot ng cellphone, at ang bubungad sa'yo, yung patayan, balita ng patayan. Itim, no? Kasi negatibo. Bad news. Pag-scroll mo pa uli, nakita mo naman, hiwalayan ng mga celebrities, mag-asawa. Chismis. Sumama yung loob mo. Pati ikaw to naapektuhan, baka lukuhin din ako ng asawa ko. O yung boyfriend ko, baka lukuhin ako. Kasi ito nga, matagal na nagsama, naghiwalay pa. Ayan. May epekto sa'yo. Sunod mo na scroll, ay, nakita mo yung gera doon. Nagmahal yung gasolina. Naku, ang hirap mag-commute na naman ito. Grabe na naman, mag-i-strike na naman yung mga sasakyan. Walang masakyan. Bad news. Hindi bad trip ka na. Tapos, sunod mong scroll, pinaringgan ka ng kaibigan mo, alam mo, ikaw yun. Pinaringgan ka niya, kapal ang mukha mo, utang mo, hindi pa binabayaran. Ganyan, no? Bad news, na bad trip ka na naman. O di kayo nakita mo yung may utang sa'yo, nandun siya sa bakasyon. Samantalang hindi pa nagbabayad sa'yo. Andun siya sa beach. Sama mo loob mo tuloy. Nakita mo, nag-enjoy siya, samantalang ikaw, pinabayaan ka na niya. Ano pa? Tapos, nakita mo late ka na. Mapapagalitan ka. Pagdating sa office, pinagalitan ka. Punong-puno ka ng negatibo. Kaya, kung ito yung dala-dala mo, kahit makarinig ka pa ng Word of God, mga Bible verses, diyan lang yun sa taas. Diyan lang yun siya. Marinig ka ng Word of God, diyan lang yan, no? Hindi na siya pumapasok. Pumapimbabaw na lang. Papyaw. Kasi madali rin mawala kasi nga, hindi siya nakasilid. Wala. Wala nang bearing ang Word of God. Mga promises ng Diyos. Kasi, inuna mo yung mga negatibo. Pero kung babalik rin natin kaya, pagising mo sa umaga, sa halip na mga negatibo yung masagap, unahin mo yung cellphone mo, sa halip na unahin mo yung cellphone mo, ano pang mga balita. Pagising mo sa umaga, sabi mo agad, Lord, thank you dahil buhay ako. Ay, hindi pumasok. Thank you, Lord, dahil buhay ako. Salamat, Panginoon, nanalangin ka agad. Nakalma yung puso mo. Panginoon, salamat dahil malakas ang katawan ko, wala akong sakit. Nagbasa ka ng Biblia. Nakita mo yung mga pangako ng Panginoon. Napag-alaman mo, na sa pangako ng Panginoon, sabi niya sa Jeremiah 29:11, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tapos sa patuloy yung pagbabasa ng Biblia, sabi ng Panginoon, may problema ka man, Romans 8:28, all things work together for good to them that love the Lord and are called according to His purpose. Kaya huwag kang matakot. Dahil yung problema mo ngayon, gagamitin ni Lord yan para maging advantage mo later on. And then, sa kakabasa mo pa, nakakabasa ng Word of God, natuklasan mo na yung word na blessed, you are blessed, ay 500 times na mention. Ang dami nun, 500 times, you are blessed. 500 times. And yes, of course, sa iyong pagbabasa pa ng Word of God, napatunayan mo na yung phrase na, do not be afraid, huwag kang matakot, ay nabanggit din 365 times. Sa Biblia, ang dami nun. So everyday, punong-puno ka na.
Punong-puno ka ng Word of God ng kanyang mga promises. Kaya kapag ikaw, maaring siyempre hindi tayo exempted. Mayroon pa rin mga bad news tayo maririnig at mararanasan sa buhay na ito. Masasaksihan. But then, dahil ikay punong-puno na ng Word of God, ng kanyang mga promises, ng kanyang comfort, ng lahat ng kabutihan na pwede mo matanggap mula sa Panginoon, punong-puno ka na. Kaya kahit na makasagap ka pa ng mga bad news na yan, hindi na yan papasok sa'yo. Wala na Wala na silang puwang. Wala na silang lugar sa iyong spiritual tank. Kasi nauna na yung Word of God. Amen? Palagpakan natin ng Panginoon. It is about our priority. What do we do first thing in the morning that will matter in this life and every day of our lives? Kaya unahin mo si Lord. Unahin mo yung kanyang salita. Nang sa ganun walang puwang ang sinulingan ni Satanas na sabihin sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos. Kasi nga, punong-puno ka ng pangako ng Panginoon. Feed your mind with the Word of God. Feed your mind with the Word of God. Nang sa ganoon ay hindi ka magugutom sa buhay espiritual. Next, to remain faithful, we must utilize the Word. So ayan po, no? Sabi diyan sa verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yung message kasi ito, designed to parang lecture type. So may mga Bible quiz akong ginawa, pero hindi na natin go through yan. Pero, ang Word of God dapat magamit natin na matuto tayo sa mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Siyempre, ang pinakasandata natin mula sa kamangmangan ay karunungan mula sa Word of God. Ang dyablo ay namamayagpag kapag walang alam ang kanyang kaaway. Kahit sino naman eh. Di ba pag may alam ka sa kaaway mo, confident ka. Kunyari may nag-kaaway kayo ng best friend mo. At yung best friend mo, mas maraming sikretong binigay sa'yo o shinare sa'yo kaysa sa sikretong binigay mo sa kanya. Sino mas confident ngayon? Ikaw. Siyempre, pag nag-away tayo, kakalabanin mo ako, marami akong lihim mo na alam ko. Sisiwalat ko yon. Marami akong mga katotohanan na alam, na hawak sa'yo. Kaya ang pinakamapangirihang bagay dito sa mundo, hindi armas eh. Information. Naniniwala ba kayo doon? Information. Naalala niyo si Snowden? No, yung nag-traidor sa US na binenta niya yung mga information na nalaman niya sa mga kalaban ng US. Hawak niya yung maraming information patungkol sa intel, sa mga weaponry. Kaya muntik na bumagsak yung Anyway, ganito din. Kapag marami tayong alam sa Word of God, advantage tayo sa ating kaaway. May advantage tayo. Kaya malalaman natin yan as we undergo the teaching. Kaya sana umatin po tayo sa mga Sunday schools natin with Pastor Drew. Umatin tayo sa ating online Bible study at sa ating mga Bible studies kasi ito yung mga nagpapatalino sa atin sa Word of God. Dito tinuturo ang iba't ibang mga bagay patungkol sa Word of God. Na dito sa pulpit, hindi naman kayo pwede magtanong sa Pastor, may interrupt, no? One-way communication lang ito. But sa Bible studies, mayroong interaction, makakapagtanong kayo agad, Pastor, hindi ko naintindihan yun. Brother, hindi ko naintindihan yung sinabi niyo. Ano nga po ba yun? May interaction. Ikaw mismo natututo. So, yun po yung gamit ng Bible, no? For teaching, for, rebuking or reproof, for correcting and training in righteousness. Yung rebuke po, siyempre ito yung pagsasaway. Kaya pag sinaway kayo gamit ang Word of God, huwag kayong magtampo. Huwag yung sabihin, pinipersonal ako ni pastor o ni brother nito, ganyan. Kasama po yan sa Word of God. Paano ba natin malalaman na mali tayo kung hindi tayo sasawayin? No, actually, yung Word of God, lalo yung mga commandments, dinisenyo talaga yun para siyang salamin. Ano bang ginagawa natin sa salamin? Titignan ang ating sarili. Pag may dumi dyan, hayaan mo ba yung dumi? Tatanggalin mo, maghilamos ka, maglilinis ka ng muka. Kasi salamin nga eh. Sini-check mo kung anong mali sa mukha mo, anong may dumi sa mukha mo para maging presentable ka. At yan din ang Word of God. Yan din yung purpose ng Word of God. Para siyang salamin na kapag humarap tayo dito, sinasabi niya sa atin kung ano yung mali. At dahil sinasabi ko anong mali, hindi dapat sundin natin na tanggalin ang mali. So,
Ngayon, ano naman itong correcting? Ang correcting, it's more on pagbibigay ng solusyon. Hindi yung rebuke, sinaway ka, ay mali yung ginawa mo. Pero yung correcting, ito yung parang follow-up. Mali yung ginawa mo, ito yung dapat mong gawin. Yan, may solusyon agad. Yun yung ibig sabihin, tinutuwid, kumbaga, nabaluktot, ay baluktot. Hindi alam pre, no? Nabaluktot, ay baluktot. O, baluktot ka. Rebuke yon. Ay, baluktot ako, o. Iko-correct kita. O, itutuwid ka ngayon. Yan. Yun po yung correcting. Tapos, ang training in righteousness, syempre, ang pamantayan natin kung anong tama at mali, dapat nakabase sa Word of God. Sa righteousness ni Jesus Christ, hindi nakabase kay pastor. Pastor, may mali din yan eh. Si brother, si sister, may mali din yan. Si Jesus Christ ang ating righteousness. So, isang trivia. Ano po ang proto-evangelium? Alam niyo ako ng proto-evangelium? Ano ang proto-evangelium verse ng Bible? May mga internet dyan, pwede mag-search. Proto-evangelium ay matatagpuan sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang sabi ng Genesis 3:15, the woman's seed will crush your head and you will strike his heel. Si Yahweh ang nagsabi po noon, ito'y bahagi ng pagbibigay na ng consequence ng Diyos sa pagkakasala niya at saka ni Eva. So sabi ng Diyos, bilang bahagi ng inyong parusa, ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo mo ahas, at ikaw naman ahas ang tutuklaw sa sakong ng kanyang binhi. Anong connect nun? Anong connect nun sa ating kaligtasan? Bakit siya naging proto-evangelium? Dahil doon pa lang nabanggit ang propesiya, doon mismo, nabanggit ang propesiya ng darating na tagapagligtas. Yung binhi ng babae na tinutukoy nun ay si Jesus Christ, na siyang aapak sa ulo ng ahas, dudurog sa ulo ng ahas. Ibig sabihin, papatay niya, sisirain niya ang gawa ng demonyo. Pero, ganun pa man, tutuklawin niya ang sakong ni Jesus Christ. Siyempre, namatay ang Panginoon. Pero, mabubuhay siyang muli. So, tinawag yun na proto-evangelium. Ibig sabihin ng proto, Greek word siya, dalawang word. Proto and evangelium. Ang proto means first, ang evangelium means gospel or good news. So, the first gospel or the first good news was preached way back in the Garden of Eden, in Genesis chapter 3, verse 15, kung saan ang Diyos mismo ay nagtakda ng darating na tagapagligtas, may good news, may tagapagligtas na darating na dudurog sa ulo ng ahas at magiging tagapagligtas. Kaya tinawag siyang proto-evangelium, the first good news of the Bible, na itala na sa Genesis chapter 3, verse 15. So, nalaman niyo po yan, no? Dahil sa teaching of the Word. At marami pang iba na po nating matuklasan sa Word of God. Kaya exciting ang Word of God. Sana ay magustuhan natin talaga at makahiligan natin na basahin ang Word of God higit pa sa mga, may pocketbook pa ba ngayon? O sa mga drama box at drama reels na ating pinapanood. Napalit-ulit na naman yung tema. Yung mayaman, na naging pulubi, pero mayaman pala. Eventually, naging mayaman uli at ang lahat ng api sa kanya, pinarusahan niya, mga drama box ng mga drama reels. Nanonood ako eh. Ang dami-daming dumadaan ganun sa feeds. But yes, of course, we need the Word of God to just be the foundation of our faith. At i-skip na po natin yan. And lastly, ito na po, sa dulo na tayo. Maaga-aga tayo ngayon. We must live out the Word. We must live out the Word. Sabi sa verse 17, ang pinaka-purpose nito kung bakit dapat equip tayo ng Word of God, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ito yung dahilan. Hindi lang tayo nagbabasa ng Word of God, hindi natin finifeed yung ating mind ng Word of God para lang mayroong laman. But it is for us to apply. We will be equipped to do good work or good works na isa sa buhay natin ang Word of God. Na ipapamalas natin sa araw-araw nating pamumuhay. So we must be, sabi yan, we must be zealous
to share the gospel to the world. The good work, it is to be zealous in sharing the gospel to the world, to translate the Bible concretely through our actions, and to reflect the light of Christ's love to this darkened world. Ito po yung pinaka-purpose kung bakit tayo nagpapakadalubhasa sa pagbabasa ng Word of God. Para na sa ganon, pag dumating ang panahon na kailangan natin magliwanag sa mundong madilim, ay mayroon tayong maipapakitang kaliwanagan mula sa salita ng Panginoon na nakabase sa ating buhay. Pansin nyo ngayon, napaka-ma-impluensya talaga ng social media. Ang dami dyan, mga TikTok influencers, at pati yung mga usapin dati na closed door, na normalize na. Recently lang, ito sa TV5, yung isang bold star, I mean talagang ay in-interview nila at ninonormalize na okay lang yung pagigipagtalik. Imagine, sa national TV, prime time, yun yung usapin. Nag-invite kayo ng ganung babae para sabihin na walang pakialam ang ibang tao sa katawan ko to, kaya gagawin ko anong gusto ko. Yun. Again, the principle na gagawin ko anong gusto ko, katawan ko to. Yun yung pinapalabas sa ating mga television na nanonood ng mga bata. Kaya pag hindi tayo maingat, magugulat tayo mga anak natin, grabe, mulat na. At kapag hindi natin lubusan nagagabayan, alam na natin mangyayari niyan. Let us be aware how the enemy is working today through so many avenues sa ating lipunan. Social media, sa eskwelahan. May eskwelahan? Yung ating UP. Grabe. Bakit nandun sa bundok? Di ba dapat nag-aaral sa UP? Bakit nandun sa bundok? Research daw, research. Bakit may hawak na baril? Grabe, no? Naglipanan na sa mga eskwelahan ang spirit of rebellion, spirit of homosexuality, the spirit of atheism. Naglipanan na yung lahat. Spirit of violence, naglipanan na lahat. 2 years old. Nakapatay ng 3 years old. Imagine that. Ibig sabihin yan, no? Sa US po yan. Sa mga kinder nila, sa kanilang library hour, nagpapapasok sila ng mga drag queens na yan para magturo. Mukha pa lang demonyo na eh. That is the ministry of Satan. Alam niyo ba sa online, mayroong mga rhymes na ng kanta patungkol kay Satanas. Satan is a friend you can hold on to. May mga rhymes. Ingatan yung mga pinapanood ng mga anak nyo, yung mga iniiwanan nyo ng tablet. Baka mapasok nila, makita nila yung site na yun. Naglipanan na sa mainstream media. Yung mga rhymes na yan. Na pinapakita at pinapaintindi na si Satanas daw ay kaibigan. Hindi siya kaaway. Bibigyan kanya kung anong gusto mo. Naglipanan na ang mga ito. Anong ginagawa natin para ito ay makounter? Kaya ang ating hiling dito, sa lahat tayo, may online tayo eh. I-share natin. Kasi itong mga gawain ni Satanas, wala silang pakundangan para i-share yung kanilang mga ginagawang hindi tama. So the only way for us to counter these lies, it is for us also to stand firm and be bold with our faith by sharing the Word of God. Mayroon tayong live hindi yung sinishare. Nahiya ka na may share yung ating pananambahan? Habang ang si Satanas, marami siyang inaalipin araw-araw. Sa bawat segundo ngayon, may 2 halos namamatay. Hindi natin alam kung ang mga namatay na to nakakilala sa Diyos o hindi. That's why we must wake up. We must wake up. We must live out the Word of God. Mga gerang, mga namamatay sa gera, hindi natin alam kung nakilala kay Lord doon. We have to wake up. Isang malaking pagkakamali ng mga Kristiyano noong unang panahon, sa ating politika, korupsyon, naglipana. Maraming mga nagpapakamatay. Yung road rage na yan,
refleksyon yan ng mga taong walang Diyos sa kanilang puso. Bakit? Pinaghaharian ng kaharasan. Kasi kung may mga takot yan sa Diyos, tunay yung may takot sa Diyos, hindi yan basta-basta papatay. Nakita niyo yung mga karumalduman na krimen sa Tondo? Grabe. Parang, not to mention anymore, but you see, the reality, the kind of world we are living in right now, napaka-mapanganib, napaka-marahas. May ginagawa, dapat may ginagawa tayo. Ipamuhay natin ang Word of God. Isang malaking kabiguan na sabi ko na nagawa ng Kristiyano doon sa era kung saan nabuhay si Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi, isa sa kinikilalang leader ng mga Indians. At sana ang India ay naging Kristiyano na rin. Kung naging mabuti lang sana ang mga Kristiyano kay Mahatma nung time niya. Kasi minsan si Mahatma ay pumasok sa simbahan sa South Africa. Diniscriminate siya. Sinabi sa kanya, huwag ka dito. Kaya yun yung nasabi niyang statement. I like your Christ. Nagbabasa siya ng Bible, specifically yung Mount of Olives, Sermon on the Mount ni Jesus Christ. Gusto niya, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Nakakalungkot. Kung sana pinakitaan siya ng Christ-likeness ng mga Christians nung time na yon, hindi sana na-convert ang India into Christianity. So this is a wake-up call for all of us. How do we reflect Christ sa ating kaopisina, sa ating kaklase, sa ating pamilya, sa ating lipunan? Paano natin na ipapakita ang pag-ibig ni Kristo? Malaking hamon ito sa atin. We hold the power. We have the Word of God. We have the responsibility and the calling to live out the Word of God. Nasa katotohanan tayo eh. Nasa katotohanan ka, natatakot ka? No, you have to hold on to the truth. The Word of God is Jesus Christ who is in us. Kaya dapat, ito ay ating pinanghahawakan. Hawak mo ang kapangyarihan. Hawak mo ang Diyos ng pangako, ng Diyos ng katagumpayan. Hawak mo. Hawak mo ang beat. Hawak mo. Nadala tuloy ako. Hawak mo. Ito naman, hawak mo ang Biblia. B-I-B-L-E. Hawak mo ang Panginoon. Kaya hindi ito dapat na tinatago natin. Let us be bold to declare the truth. And the truth must be seen in our lives. Ito yung hamon sa atin. Sa panahon ngayon, paano maging tapat? Maging tapat na saksi ni Jesus Christ na ipinamumuhay ang kanyang salita araw-araw. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe. Aking dalangin na patuloy mong gabayan ang aming puso at isipan. Lord, napaka marahas ang mundo na aming ginagalawan. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, bilang iyong mga anak, kami ay manindigan sa tama. Na hindi lamang matatapos sa pakikinig ang aming responsibilidad, kung hindi ipamuhay ito araw-araw. Na ang mga taong aming nakakasalamuha ay maimpluwensyahan namin ng pag-ibig mo. Dahil likas sa amin ang magmahal, likas sa amin ang maging mabuti, likas sa amin ang tumulong. Dahil kami ay pinaghaharian ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Anumang kahinaan, gawin niyong kalakasan. Anumang takot, ay gawin niyong kumpiyansa. Anumang alalahanin, ay gawin niyong kasasabikan para sa katagumpayan. Ikaw at ikaw lamang aming itinataas sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor John, for the timely reminder for everyone. Yan po. Now let's move to our tithes and offering. In Malachi 3:10, it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it."
Let's all stand up for our doxology. Praise God from whom all blessings flow, praising all creatures He made, praising heavenly hosts, Father, Son, Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong biyaya at sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ninyo sa amin. Lord, maraming salamat at buong puso po namin ibinabalik sa inyo ang aming mga ikapu at ang aming mga handog, Panginoon. Tanda ng aming pagsamba at pagtitiwala sa inyo. Na may pagpalain mo ang mga handog na ito upang magamit at mapalawak ang inyong kaharian at makatulong, Lord, sa mga nangangailangan at maibahagi ang pag-ibig sa aming kapwa. Panginoon, basbasan mo at gabayan mo po ang aming mga hanap buhay at bigyan nyo kami ng karunungan upang maging mabuting katiwala sa lahat ng mga ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik, Lord, ang lahat ng ito. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong umupo. At para po sa ating mga anunsyo at paalala, ay wini-welcome po namin for our announcements, no? Welcome po sa ating mga kapatiran na sina Villa Alcantara. Yan, welcome po. Maaari pong tumayo to acknowledge your presence po ngayong umagang ito. Siya po ay mama ni Tita Dita. So welcome po sa CHCC. And also, we also welcome Brother Edgar Malubay. Yan po, welcome po sa Capitol Hills Christian Church. Nawa hindi ito ang una at hindi ninyong pagdalo sa bahay pananambahan. Let's sing our welcome song. There's a welcome here, there's a welcome. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian come here. We welcome, we welcome, we welcome you. Welcome po sa CHCC. At ngayon naman po sa ating mga birthday celebrators. On April 27, Sister Leticia Gabotero. On 28 naman po, Sister Nalida Hervias, Sister Vera Silverio, and Sister Roslyn Velasquez. At sa May 2 naman po, si Sister Abigail Mabasa. Kung narito po kayo, inanyayahan po na kayo ay pumunta po sa harap upang maipanalangin po ng ating pastor. Let's sing a happy birthday song. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. We wish you today, happy birthday to you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kinikilala namin Ikaw ang Diyos ng buhay at kalakasan. Salamat sa panibagong taon na muli ay dinagdag niyo po sa buhay ng aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat sa buhay ni Sister Letty Gabutero na patuloy niyo pong iniingatan at patuloy, Lord, na maranasan niya ang kalakasan na nagbumula sa iyo, ang kapayapaan at higit sa lahat ang pangapagpapala na siyang patuloy na kakalinga sa Kanya. Ganon din, Panginoon, kay Sister Nelida Hervias, dalayan ko ang patuloy yung pag-iingat sa Kanya sa banyagang lugar, patuloy niyang maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong presensya, Panginoon, na siyang maging kakumpletuhan ng Kanyang araw-araw na pamumuhay.
Ganun din, Lord, kay Vera, Silverio, patuloy ang dalangin ko na lumago siya sa pag-ibig at pananampalataya habang siya ay nag-aaral, ay mapuspos siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya din. Ganun din, Lord, aming pagdiriwang sa buhay ni Sister Rose Velasquez. Salamat sa kanyang patuloy na paglilingkod at katapatan kasama ang kanyang buong pamilya. Ang dalangin ko, Diyos, nagabayan niyo po siya sa kanyang karir, sa kanyang araw-araw na mga gawain, at maging sa kanyang mga plano, Panginoon, at dalangin sa buhay. Samahan niyo po at ito'y inyong gabayan. At patuloy niyang maranasan, Panginoon, ang katapatan niyo po na nag-uumapaw sa kanyang buhay. Ganon din sa buhay, Panginoon, ni Sister Abigail Mabasa. Dalangin ko ang iyong patuloy na pagkalinga din sa kanyang pamilya, sa kanyang paglilingkod, ay lalo siyang lumalim, Panginoon, at makita niya, mahanap niya ang patuloy na kaligayahan ng pagkikibahagi sa CC family. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang buong sambahayan ay mapasailalim ng iyong gabay at pangangalaga. Sa lahat, Panginoon, ng mga mag-birthday pa na maaring hindi man nabanggit, patuloy kang maging kalakasan nila at katugunan sa lahat ng pagkakataon. And hindi na makakalimutan, Panginoon, ang buhay na ito ay hiram lamang. Ngunit kailangan naming pagbutihin bilang patunay na kami ay mabuting katiwala sa mga pagpapalang ipinagkakalob nyo sa araw-araw. Kaya purihin ka, Panginoon, higit pa sa mga salita, maghari ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Reminder po, ang ating Family Day is May 1, sa Friday na po yun. Kung sino pa po ang hindi alam ang grupo nila, pakicheck na lang po, andun po yung groupings. Tapos nasa sa inyo yung kung yung naka-designated na color doon, susundin nyo. Para sa Family Day, yun na rin po yung kulay nyo. At ina-encourage po namin kayo na magbigay kayo sa amin ng yung leader nyo. Bawat grupo may isang leader na lalapit sa amin. Bawal po kumuha ng leader sa deacon sa hindi po kami kasamang pwedeng maging leader. Basta isang leader po. Tapos, ang program po natin, nakadikit na rin doon. May devotion po. Ang start po natin is 8:30. May devotion po tayo. Tapos, ang kailangan po, ang grupo nyo, may bubuo kayo ng yell. Yung parang cheering nyo. May surprise po kami sa mga ganyan, may prize po. Tapos, mag-assign na rin po kayo sa basketball yung player nyo, tsaka sa beach volleyball. Then, pagdating po ng hapon, puro parlor games po tayo. May sack race, may Samson and Delilah, may family feud po tayo, pero ang family feud po natin, hindi po to galing po sa Bible. Prepare po to ng ating pastor na si Pastor Andrew. Tapos may contest, may parlor games pa po tayo na longest. So sana po magkita-kita tayo May 1, 2026 sa Friday po sa court po ng school. Thank you po. Salamat. God bless. Thank you, Brother Eric. Supportahan po natin yung ating Family Day po. Mas lalo tayong, sabi nga, about the Word of God, dito po natin mapapractice ang ating mga narinig ngayon. Mayroon po ba? Let us be praying for Family Eslamado sa kanilang vacation trip to Dubai this coming Tuesday. Panalangin natin. Sige. Brother Lincoln? Good morning, everyone. Good morning. Next week na po tayo mag-update sa ating building fund dahil we have been busy with the school graduation and LCBF assembly. So next Sunday na lang po. So for closing hymn, let us all rise. I heard an old story
how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Again, sa lahat po ng mga makikibahagi sa burial rites, last burial rites ni Sister Elsie, mamaya po ay alis dito ng 2 ang service ng ating church. Tayo manalangin. Panginoon, salamat muli sa kaganapan, sa buong linggo, yung pag-iingat, pagpapala sa amin. At sa araw na ito kung saan ay muli napakinggan namin iyong mga salita na siyang aming patuloy na gabay sa buhay sa araw-araw. Lain kung patuloy ka na manguna sa amin, Panginoon. At kalakip na aming mga panalangin ang mga maglalakbay ngayong linggo sa Family Islamado, Panginoon, na maging ligtas at payapa at ma-enjoy nila ang panahon na magkakasama sa bakasyon nila, Panginoon, sa Dubai. Ingatan niyo po hanggang sa makauwi sila ng ligtas at baon ang masasayang alaala. Ganon din ang mga faculty and staff ng Capital Hills Christian School na magkakaroon din ng company outing simula bukas hanggang Wednesday. Ingatan niyo rin po ang buhay ng bawat isa. At sa amin ngayon na haharap sa panibagong linggong ito, maaring may mga hamon, ngunit ang mga bagay na ito, Panginoon, ay mapagtatagumpayan dahil kami ay naglilingkod sa Diyos ng tagumpay, sa Diyos ng kalakasan. At nawa ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng Kristo Jesus ay ating madama, ang pagkikipagniig ng banal na Espiritu na nagbibigay ng kalakasan, at ang kapangyarihan ng Diyos Amang sumasaklaw sa ating lahat, mapasa atin ngayon at magpakailanman. Amen, amen, at amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His countenance upon you and give you peace, and give you peace.
The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. God bless us all. Here at St. CC, we are family. To God be all the glory.